na dapat kasali sa mga trainings natin ay tinatawag na leadership and team development skills. Okay? Leadership and team development skills. Na, syempre, mangyayari yan kapag na-develop natin yung tinatawag na recruitment and team building skills. Okay? So, ibig sabihin, pag may skills ang recruitment yung sponsorship. Pero dapat yung sponsorship na yun, may kasunod na team building skills na ma-develop sa mga nag-join. Yung mga recruitment strategies, yung mga team building activities na dapat gawin natin sa grupo natin. Okay? Then, madali na lang yung tinatawag na leadership and team development skills. Okay. Another thing na dapat ikasali sa mga trainings natin is yung creating a supportive and engaged team training. Kailangan continuous yung team training natin. Ito ginagawa natin, continuous ito. Habang nadami tayo, padami ng padami, gano'n. So dito kasama yung providing mentorship. Magme-mentor tayo. Dapat mag-provide talaga tayo ng mentorship sa mga members natin. Ano ngayon mag-provide natin? Ano yun? Mentorship! O diba? Yung mentorship. So, mahalaga yun para gumanda ang buhay ng mga nag-join sa ating grupo, no? Sa kumpanya natin through our group. Then, encouraging and leveraging duplications. Yung sinasabi ko na, sharing ng products natin. Pag dumami naman si sharing, nag-engage sa products, doon papasok yung nag-duplicate. Pag nagaya ka na nag-share din siya, at yung na-share, nag-share din sa iba, duplication na yun. So, nade-develop na yung skills in duplication. At para mapatatili ang ganda ng ating grupo, through training, kailangan meron tayong open communication. Open communication. Pag may gusto ko sabihin mo na. Para naman kung may problema, ayusin. Masusolve natin. Kung may issues, ayusin natin. Pag may nakita tayong success, i-improve pa natin. Okay. So mahalaga yung pagtuunan yung tinatawag na pag tayo nagbibigay na ng training, yung tinatawag na effective training strategies. Ano ba yung mga strategies na natin gawin? Again, sinabi ko na kayo na yun, support for mentorship and support. Then, dapat marunong tayo mag-motivate, motivation, recognition, and rewards. Kaya sa mga trainings natin, dapat meron tayo binibigay din na sabihin natin, recognition sa mga nakakagawa ng magandang performance. Okay? Mga rewards. Para naman mas matuwa sila, mas ma-motivate sila sa grupo. Pero ang pinaka-the-best kasi motivation yung kung na-motivate sila sa grupo, na-motivate sila ng sarili nila. The best motivator is themselves sa sarili nila. Pero dapat i-train muna natin sila. Then ongoing, continuous training. Tuloy-tuloy na training natin. Then creating simple duplicable system. Meron tayong tutulong sistema na kung saan madali lang i-follow. So, ganun ang ginagawa ng mga uplines towards the downlines. Then, using values platforms. Marami kayo pwedeng gamitin. Sa panahon kasi ngayon, marami kayo pwedeng gamitin. Kahit nga artificial intelligence, pwede na, no? Pag mayroon kang i-introduce ng mga products or sabihin natin, gusto mong i-introduce ng negosyo na maganda tingnan, nakaka-attract ng mga viewers. Okay, so we utilize diverse methods. At siguraduhin natin ang training natin fun. Okay? Kailangan masaya ang training natin. Ano ba ang training natin? Masaya! Masaya and fun! O sabihin mo sa kanila mo, you're great! You're great! You're amazing! You're amazing! You're awesome! You're awesome! Diba? So, ganun. So, para happy tayo palagi, gising na gising. Then, recognizing and rewarding, mahalaga yun, sabi ko na kanina. Then, celebrating activities and wins. So, we celebrate kung anong na-achieve natin din. Leading by example. Leveraging and providing resources, no? Tayong mga uplines ay nagbibigay talaga ng dapat na malaman ng ating downlines. Okay? Kaya dapat nakafocus tayo sa quality trainings. Then, hindi lang yan. Dapat tinatrack natin ang progress ng bawat isa. Ano bang nangyayari na sa kanya? Nag-improve ba siya?
dapat na-recognize natin yun. Dapat kilala natin yung mga tawanas natin o yung mga participants natin sa mga trainings. Nag-improve siya. May nangyayari mo maganda sa buhay yun, parang gano'n. Then, competitive analysis. Okay? Competitive analysis. Okay? Susundan natin ito ng isa pang video.